Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa health. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa health, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check, dapat may lapis, check, dapat may notebook o sagutang papel, check, hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa pangangalaga sa bibig at ngipin. Alam mo ba na may wastong pamamaraan sa pangangalaga sa bibig at ngipin? Naisasagawa at nasusunod mo ba ang mga ito? Alam kong ikaw ay isang malinis at malusog na bata, kaya naman nakatitiyak akong nagagawa mo ang mga pangangalaga sa iyong bibig at ngipin. Para sa alamin, ang module na ito ay ginawa at isinulat para sa mga mag-aaral na katulad mo. Makatutulong ito upang mapaunlad ang iyong kaalaman at kasanayan sa pangangalaga ng iyong pansariling kalusugan. Pagkatapos ng module na ito, ay inaasahang mailalarawan mo ang mga pamamaraan ng pangangalaga sa bibig at sa ngipin. Para sa subukin, sa isang hiwalay na papel, isulat ang bilang na 1 hanggang 5. Sa bawat bilang, piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. Number 1, anong bahagi ng iyong katawan ang ginagamit sa pagnguya ng pagkain? A. Balat at buhok. B. Mata. C. Bibig at ngipin. D. Tenga. Number 2, ano ang tawag sa manipis na hibla na ginagamit na pang-alis ng natirang pagkain sa ngipin? A. Daliri. B. Dental floss. C. Sinulid. D. Toothpick. Number 3, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong pangangalaga ng ngipin o bibig? A. Kinakagat ni Larry ang kanyang lapis. B. Nagsesepilyo si Berna ng 2 o 3 beses sa isang araw. C. Mahilig si Rodel kumain ng candy. D. Ayaw kumain ni Nani ng gulay at prutas. Number 4, alin sa mga pagkain ito ang dapat kainin upang hindi masira ang ngipin? A. Matitigas na pagkain. B. Matatamis na pagkain. C. Makukunat na pagkain. D. Masusustansyang pagkain. Number 5, bakit kailangan ang tamang paraan ng pangangalaga sa bibig at ngipin? A. Makakakain ng matatamis. B. Maipangbukas ng soft drinks. C. Maipangkagat ng matitigas na bagay. D. Maiwasan ang sakit na may kaugnayan sa bibig at ngipin. Para sa tuklasin, maiiwasan mo ang mga sakit ng ngipin at bibig kung tama ang pangangalaga rito. Tuklasin mo kung ano-ano ang mga paraang ginagawa ni Pin upang mapanatili ang kalusugan ng kanyang bibig at ngipin. Basahin natin ang maikling kwento na may pamagat na si Pin at ang kanyang ngipin na sulat ni Leilani D.C. Garcia. Heto na naman si Pin, nagsesepilyo na naman siya ng kanyang ngipin. Lagi niya itong ginagawa pagkatapos kumain. Hindi siya kumakain ng candy kahit siya ay pilitin. Tsokolate man ay iniiwasan niyang tumikim. Paborito niya ang prutas at gulay kaya malusog ang kanyang ngipin.
Maputi at malinis ang ngipin ni Pin. Natutuwa ang kanyang dentista tuwing ito ay susuriin. 2 beses sa isang taon kung siya ay magpatingin. Pinayuhan siya ng kanyang dentista na gumamit ng dental floss upang maalis ang mga naiwang pagkain sa pagitan ng ngipin. Maalaga talaga sa kanyang ngipin itong si Pin. Sinusunod din niya ang payo ng kanyang nanay sa paggamit ng tubig na may asin sa pagmumumog. Sa paggamit nito ay naiiwasan ang pagkakaroon ng plaque o plaque. Ang plaque ay binubuo ng mga mikrobyo na nakadikit sa ngipin. Ito ay nagiging sanhi ng pagkasira ng ngipin. Kahit kailan ay di pa sumakit ang ngipin ni Pin, kaya laging masigla ang kanyang ngiti. Mabango ang kanyang hininga at mapuputi ang kanyang mga ngipin. Gustong-gusto ito ng mga kaibigan ni Pin. Ayaw din nilang magkasakit sa bibig at ngipin, kaya naman idolo nila si Pin na malinis ang ngipin. Upang subukin ang pangunawa natin sa ating binasang kwento, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong at isulat sa hiwalay na sagutang papel. Number 1, ano ang pangalan ng batang malinis ang ngipin? Number 2, ano ang paboritong pagkain ni Pin? Number 3, sino ang sumusuri sa ngipin ni Pin? Number 4, bukod sa toothpaste at toothbrush, ano pa ang maaaring gamitin sa paglilinis ng ngipin? At number 5, bakit iniidolo ng mga kaibigan si Pin? Para sa suriin, tandaan natin na ang mga sumusunod ay mga tamang gawain upang maiwasan ang mga sakit ng bibig at ngipin. Number 1, magsepilyo ng ngipin ng 2 beses sa isang araw. Gawin ito pagkatapos kumain ng agahan at bago matulog. Number 2, iwasan ang pagkain ng mga matatamis. Number 3, kumain ng prutas at gulay upang lumusog ang bibig at ngipin. Number 4, maaaring magmumog ng tubig na may asin upang maiwasan ang pamamahay ng mikrobyo sa bibig. Number 5, gumamit ng dental floss upang matanggal ang dumi sa pagitan ng ngipin na hindi natanggal ng toothbrush. Number 6, bumisita sa dentista ng 2 beses sa isang taon. At number 7, sipilyuhin rin ng marahan ang dila upang maiwasan ang pamamahay ng mga bakterya dito. Para sa tasahin 1, ang panuto ay pagsunod-sunurin ang wastong hakbang sa pagsisipilyo ng ngipin. Isulat ang mga ito sa iyong papel. Number 1, pagbumumog ng malinis na tubig. Number 2, paglalagay ng toothpaste sa toothbrush. Number 3, pagsisipilyo ng ngipin ng pataas at pababa. Number 4, pagpupunas ng bibig gamit ang malinis na tela. Para naman sa tasahin 2, ang panuto ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa papel ang letrang P kung ang iyong sagot ay palagi, mga letrang PM kung paminsan-minsan, at letrang H naman kung hindi. Number 1, ikaw ba ay nagsesipilyo ng ngipin ng 2 beses sa isang araw? Number 2, ikaw ba ay umiiwas sa sobrang matatamis na pagkain na tulad ng candy at tsokolate? Number 3, ikaw ba ay gumagamit ng dental floss sa pagtanggal ng tinga o natirang pagkain sa pagitan ng mga ngipin? Number 4, ikaw ba ay bumibisita sa dentista ng 2 beses sa isang taon? At number 5, ikaw ba ay madalas kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas? Para naman sa isa-isip, ang panuto ay sa isang hiwalay na papel, isulat ang bilang na 1 hanggang 5. Isulat sa bawat bilang ang angkop na salita sapat lang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Pumili ng sagot mula sa loob ng panaklong. Number 1, magsepilyo ng ngipin nang hindi kukulangin sa blank. 2, 7 na beses sa isang araw.
Number 2, blank, ugaliin, iwasan ang pagkain ng mga matatamis. Number 3, kumain ng blank, prutas at gulay, candy at tsokolate upang lumusog ang bibig at ngipin. Number 4, blank, ugaliin, iwasan, pagsunurin ang mainit at malamig na pagkain o inumin. At number 5, bumisita sa blank, dentista, barbero, ng 2 beses sa isang taon upang ipasuri ang ngipin. Para sa isagawa, ang panuto ay isagawa ng wasto ang mga hakbang tungkol sa wastong pagsisipilyo. Sundin ang mga sumusunod. Number 1, maglagay ng toothpaste sa sipilyo. Number 2, sipilyuhin ang ngipin, pakanan, pakaliwa, paitaas at pababa. Number 3, marahan ding sipilyuhin ang dila. Number 4, magmumog gamit ang malinis na tubig. At number 5, punasan ng malinis na tela ang bibig. Para sa tayahin, basahing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon hinggil sa tamang pangangalaga sa bibig at ngipin. Sa hiwalay na sagutang papel, sumulat ng bilang na 1 hanggang 5 at isulat dito ang iyong gagawin sa mga sumusunod na sitwasyon. Number 1, alam mong ang pagsisipilyo ay dapat na isinasagawa ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Natuklasan mo na iyong kaibigan ay 1 beses lamang nagsesipilyo at matagal na niya itong ginagawa. Paano mo siya hihikayatin na magsipilyo ng 2 o 3 beses sa isang araw? A. Kaibigan, wag na tayong magsipilyo. B. Kaibigan, minsan lang din ako magsipilyo. C. Kaibigan, ayos lang na minsan ka lang magsipilyo. D. Kaibigan, ang pagsisipilyo ng ngipin ay pagkakain sa umaga at bago matulog. Number 2, matapos kumain ng adobong baboy, napansin mo na may naiwang tinga sa pagitan ng iyong ngipin. Ano ang dapat mong gawin dito at paano mo ito aalisin? A. Hahayaan ko na lamang ito sa pagitan ng aking ngipin. B. Lalaruin ko na lamang ito ng aking dila hanggang matanggal. C. Magsesipilyo ako ng ngipin at gagamitan ko ito ng dental floss upang matanggal. D. Kakapain ko ito ng aking daliri at hihilahin upang matanggal. Number 3. Nakita mong inuuga ni Luisa ang kanyang bulok na ngipin upang ito ay mabunot. Alam mong mali ang kanyang ginagawa at alam mo kung kanino siya dapat kumonsulta. Paano mo siya papayuhan? A. Luisa, wag mong ugain ang iyong ngipin. Kumonsulta ka sa dentista. B. Luisa, ako na lang ang uuga ng iyong ngipin. Tutulungan kita upang ito ay mabunot na. C. Luisa, ilakas mo pa ang pag-uga sa iyong ngipin upang mas madali itong mabunot. D. Hindi ko papansinin si Luisa sa kanyang ginagawa upang hindi kami magkagalit. Number 4, alin sa mga pagkaing nabanggit sa ibaba ang dapat kainin upang hindi masira ang ngipin? Ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili. A. Matitigas na pagkain. B. Matatamis na pagkain. C. Masusustansyang pagkain. D. Malalamig at maiinit na pagkain. Number 5, nakita ni Dina na hindi tama ang paraan ng pagsisipilyo na isinasagawa ng kanyang nakababatang kapatid. Alin kaya sa mga sumusunod ang maaaring ginagawa ng kapatid ni Dina? A. Naglalagay ng toothpaste sa sipilyo. B. Nagsesipilyo ng ngipin, pakanan, pakaliwa, paitaas at pababa. C. Marahan ding sipilyuhin ang dila. At para sa karagdagang gawain, ang panuto ay isa-isahin ang mga paraang ginagawa mo sa pangangalaga ng iyong bibig at ngipin. Sabihin ang iyong sagot kay nanay, tatay, kuya o ate. Maraming salamat mga bata. Tandaan, mahalaga ang pangangalaga sa iyong bibig at ngipin. Kung tama ang pangangalaga sa iyong bibig at ngipin,
Makaiiwas ka sa sakit tulad ng pagkabulok ng ngipin at magiging masaya at masigla ang iyong ngiti. Makapag-aaral ka rin ng mahusay, makatutulong sa mga gawaing bahay, at makapaglalaro ng walang dinaramdam na sakit. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay, #ProjectAppear. Paalam!